araw. Ika'y laging tapat kong mangmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Good day everyone! Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa lahat po ng aking mga viewers, sa lahat po ng aking mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong walang sawang na pagsuporta sa aking channel at nagpapasalamat ako sa inyo dahil lagi niya akong sinasamahan sa lahat ng oras. At maraming salamat sa aking mga viewers, sa aking masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa Kapa Ministry, sa akin pong Jesus Full of Grace and Truth Ministry. Thank you so much po sa inyong pagsuporta, sa lahat po ng mga born again Christian Churches, sa lahat po ng mga Pilipino sa mandako ng mundo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nawa ay patuloy ko yung gabayan, ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at patuloy po na panonood sa aking vlog. Maraming salamat po at shout out po sa akin pong kaibigan na si Kuya Tom. Paki-follow po sa kanyang pong vlog, Tomside vlog. At sa lahat po ng mga vloggers, thank you so much po sa inyong walang sawa na pagsuporta. Number 1 po kayo na aking mga supporters, mga YouTubers. Maraming salamat po. At ngayon po, muli ay mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos at ako po ay nagagalak na muli na tayo na naman po at magsama-sama upang mag-aral po ng salita ng Panginoon at ako po ay maghahatid ng magandang balita sa inyo. At ito po ang ating topic ngayong araw na ito. The Lord is my strength and my shield. Ang Panginoon ang aking kalakasan at panangga. At matatagpuan po natin ang verse na ito sa Awit 28 verse 7. Psalm 28 verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. My heart leaps for joy, and with my sing I praise Him. At sabi po dito sa magandang balita, si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa Kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya sa awiti, pinasasalamatan ko siya. Amen po. Hallelujah po rin po natin ang Panginoon. Tunay nga po na ang kanyang salita ay buhay. Tunay nga po na ang salita ng Panginoon ay talagang yan po ang ating panghahawakan. At sabi po dito, si Yahweh ang aking lakas ko at kalasag. Amen po. So ang ating pong lakas, ang atin pong kung anong meron po tayo ngayon, kung bakit tayo ngayon ay buhay, kung bakit tayo ngayon ay patuloy na nandito sa bansang ito, sa Saudi Arabia, bakit tayo po ay malakas, tayo po ay malusog dahil po sa ating Panginoon. Ang atin pong kalakasan ay nagmumula sa Diyos. Kaya nga po sabi niya, ang lakas ko at kalasag ay nanggagaling sa Kanya. So, sa lahat po nating gagawin, i-recognize po natin ang Panginoon sapagat po ang ating lakas ay nagmumula po sa Kanya. Nagbubuhat po sa Diyos ang lahat ng ating kalakasan, maging po sa ating wisdom na gagaling sa Panginoon. Siya po ay aking kalasag. Sabi po dito sa banal na kasulatan. Ibig sabihin po, ang Panginoon po ang ating shield. Siya po ang ating proteksyon. Siya po ang ating kublihan sa lahat ng oras. Pag tayo po ay nasa oras ng kagipitan, nandyan po ang Panginoon. Siya po ang tumutulong sa atin. Siya po ang ating batong tanggulan. Sabi po ng Biblia, tiwala ko'y sa Kanya nakalagak. Amen po. Nawa po ang tiwala po natin bilang isang manampalataya sa lahat po ng naniniwala sa Diyos, sa lahat po ng mga born again Christians, sa lahat po ng mga Christians. Nawa po ang ating tiwala ay sa Diyos lamang. Sa Panginoon lamang po natin ibigay ang ating tiwala. Tinutulungan niya ako at pinasasaya sa awiti, pinasasalamatan ko. Amen po. Ito po ang sabi po ito ni Haring David. Awit po ito ni Haring David. Sabi niya po, si Yahweh na po ang kanyang lakas at kalasag. Ang tiwala po niya ay sa Diyos niya ibinigay at sa lahat ng oras pinasasalamatan niya ang Panginoon sa pamagitan ng awitin. So ganoon din po tayo sa buhay po natin ngayon. I-apply po natin ang sinabi po ni Haring David dito po sa Psalm na ang ating pong lakas ay nagmumula sa Panginoon, nagbubuhat po sa Diyos ang ating kalakasan. So wala po tayong ipagmamalaki. Kung tayo man po ay mahina, hingi tayo ng kalakasan sa Panginoon. Kung mahina ang ating katawan, kung tayo may karamdaman, may sakit, hingi natin sa Diyos ang kagalingan. Hingi natin sa Diyos ang kalakasan sapagkat siya po ang magbibigay ng tunay na kalakasan at kagalakan. Sa Diyos lamang po nagbumula ang tunay na kapayapaan. Nga sabi nga po, tinutulungan ako ng Diyos sa lahat ng oras, sabi po ni Haring David. Amen po. Ganon din po tayo. Ang tiwala po natin ay sa Panginoon. Huwag po tayong magdalawang isip. Nawa po ay huwag po tayong magduda. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay nagdududa sa kanyang kapangyarihan. Ayaw po ng Panginoon na tayo po ay nagdadalawang isip. Nawa po ibigay po natin ang buong buo ang ating tiwala sa Panginoon. Unang-una po sa kalakasan, hingin po natin sa Panginoon. Kung tayo po ay nalulungkot, kung tayo po ay nalulumbay, kung tayo man po ay nanghihina, kung tayo po ay problemado, stress, full of anxiety,
Sa Diyos agad po tayo unang lumapit. Tayo po ay manalangin sa Kanya. Hingin po natin sa Kanya ang kapayapaan ng puso. Kung minsan may time na kinakabahan ka, may time na hindi mo alam, may naramdaman ka na, minsan ganun din po ako sa sarili ko. Minsan nakakaramdam ako ng kaba, nakakaramdam ako ng takot, nakakaramdam ako ng lungkot. Hindi ko naman alam kung bakit. Wala naman akong dapat ikatakot o ikakaba. Minsan dumarating po ang time na ganun. Yan pala ay gawa po ng jablo, gawa po ng kaaway. Inuudyukan ka na matakot, inuudyukan ka ng mangamba o minsan sa mismo sarili mo, kalaban mo, kung ano mga iniisip mo na which is wala ka naman dapat ikabala. Ngunit po ang mga bagay na ito ay dapat po i-rebuke natin ito, alisin natin ito, sapagkat ang Diyos po ay kapayapaan. Kaya nga po sabi ng Panginoong Jesucristo nang nagpakita siya sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disipulo, sumainyo nawa ang kapayapaan. Yan po ang sabi ng Panginoon, kasi ang tunay na kayamanan ay ang mayroon kang kapayapaan sa puso. Anin mo ang mga bagay na yan kung wala kang kapayapaan. Ang pinakamalaga sa daigdig na ito, sa panahon natin ngayon, ay mayroon kang kapayapaan. Kasi marami akong kakilala dyan, maraming may pera, may mayaman, hindi naman sila mapayapa sa kanilang buhay. Wala silang peace of mind. So yun po ang mahalaga, ang tunay po na kayamanan ay meron kang kapayapaan sa iyong puso. So yun po ang lagi natin hilingin sa Panginoon, kalakasan, kagalingan, kapayapaan sa Kanya po magmumula sa ating pong Panginoong Hesukristo. At sabi po dito, siya ay aking awitan at pasasalamatan ko siya sa lahat ng oras. Amen po. Lagi po natin sa ganito po sa mga fellowshipping, kaya mahalaga po sa mga Christian na tayo po ay mag-fellowship. Mahalaga po sa Christian na lagi po tayo magsama-sama sa mga church service, every Sunday service or Friday service. Atin po tayo ng mga fellowship para doon po sa ganung paraan, doon po natin mapapalakas ang ating spiritual na buhay. So magitan po natin mga kapatiran, praise and worship songs, lagi po tayong umawit, magpupuri sa Panginoon. Doon po mare-recharge at doon po natin mapapalakas ang ating spiritual life sa magitan po ng mga fellowshipping. Kaya po, hindi po excuse na sabi mo, busy ako. Imposible naman po, wala kang time para umatin ng mga fellowship service. So mahalaga po yan sa ating mga Kristiyano na lagi po tayong mag-pray, lagi tayong mag-meditate, lagi tayong umatin ng mga fellowship service upang nang sa ganun po ay lalo po nating mapalakas ang ating pananampalataya at ang ating spiritual na buhay. Yun po ang sabi ng Biblia. At dagdagan ko lang po dito sa Psalm 18 verse 2, The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield in the horn of my salvation, my stronghold. Yan po sabi po ng Biblia. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Amen po. Yan po ang sabi po ng Biblia ng Panginoon, ang siyang ating batong tanggulan. Pag sinabing batong tanggulan, siya po ang iyong shield sa lahat ng oras. Pag kakatulad po ng malaking bundok, di ba kahit anong lakas ng hangin kapag may bundok sa likod mo, kung may malaking taguan, di ba hindi po basta-basta nagigiba ang isang bagay kapag nakakubli po siya sa isang malaking bato o bundok. Ganun din po sa atin. Ang batong tanggulan po natin, ang ating rock, walang iba po kundi ang ating Panginoon. At sinabi dito, ang aking tagapagligtas. Sino bang tagapagligtas natin? Sinabi dito sa Lumang Tipan, si Yahweh. Dito naman po sa atin, sa panahon natin ngayon, sa Bagong Tipan, ang ating pong tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo, sapagat po ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo ay isa po sila. Nagpapakilala po ang Diyos sa iba't ibang panahon. Nung panahon po nila Moises, siya po ay nagpakilala bilang Ama. Sa panahon po natin ngayon, nung panahon po nila ng mga disipulo ni Jesus Christ, ng panahon po ng kanilang mga apostol, nagpakilala po ang Panginoon bilang Anak, at sa atin po ngayong panahon, nagpakilala ang Diyos bilang Espiritu Santo. So yun po, sa panahon po natin ngayon, ang atin pong tagapagligtas, walang iba kundi po ang Panginoon. Siya ay aking kanlungan, Diyos at kanlungan, sabi po ng Biblia, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Yan nga po ang Panginoon natin. Siya po ang righteous right hand of God. Siya po ang tagapag-ingat sa atin. Sabi po dun sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot. Ako ang inyong Diyos, palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas ng aking kanang kamay. Sino po ba ang kanang kamay dito na sinasabi ng Biblia? Di ba walang iba kundi po ang ating Panginoon Kristo. He is the righteous right hand of God, na siya po ang mag-iingat sa atin sa lahat ng oras. At huwag po tayong matakot kahit dumating man po ang salot. Di ba sabi po ng Biblia, mabuwal man dyan ang 10,000 sa iyong kanan, 1,000 sa iyong kaliwa, lahat yan mabuwal, pero ikaw hindi ka maano sa harapan nila, sapagkat ikaw po mismo ang Diyos, ang Panginoon mismo ang siyang iyong mag-iingat sa iyo sa lahat ng oras. Siya po ang iyong
Siya po ang iyong stronghold. Siya po ang iyong fortress and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. My shield in the horn of my salvation. My stronghold. Wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Siya po ang ating tagapagtanggol sa ating sanggalang. Siya po ang ating malaking bato, ating tagapagligtas. Lahat na po sa Kanya. Everything on Him, sa ating pong Panginoon. Sa Kanya na po lahat. Siya rin po ang provider. Siya rin po ang healer. Siya rin po ang protector natin, siya na po lahat. Wala na po tayong mahiling pa. Kapag nasa atin na po ang Panginoon, everything is in us. Mayroon po everything we have if we have Lord Jesus in our life. Kaya nga po wala po tayong dapat ipangamba, wala po tayong ikatakot sapagkat nandiyan ang Panginoon. He is my Lord and my strength and my shield. Yan po, sabihin po natin, bigkasin po natin ang sabay-sabay sa mga nanonood ngayon. Jesus Christ is my Lord and my strength and my shield. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nawa po sa umagang ito ay na-bless po kayo mga kapatid. Nawa po ay naliwanagan pa kayo, na-enlighten po kayo. Nawa may nakuha po kayong aral sa akin pong mensahe. Nawa ay patuloy po kayong ingatan, pagpalain ng Panginoon. May muhay kayo ng may kabanalan at may pag-ibig sa inyong mga puso. God bless everyone. Sa lahat po ng mga hindi pa nakapag-subscribe, please like and subscribe my channel. At bukas din po muli, magkita-kita tayo sa ganitong oras. Hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. God bless everyone. Bye.